Isipin mong nagising ka isang umaga at nalaman mong sarado na ang lahat ng bangko. Dali-dali mong kinuha ang iyong telepono para tingnan ang iyong balanse, ngunit hindi naglo-load ang app. Ang ATM sa dulo ng kalye ay may karatula na nagsasabing, wala sa serbisyo. Bukas ang mga tindahan, ngunit walang tumatanggap ng iyong debit card. Cash lang ang tinatanggap ng mga gasolinahan. Babayaran na ang iyong upa, ngunit hindi tinatanggap ng iyong kasero ang paglilipat. Sa una, akala mo ay isang technical na aberya lamang ito, isang pansamantalang problema. Ngunit pagkatapos ay napansin mo na nagbago ang kapaligiran sa mga kalye. Nakapila ang mga tao sa harap ng mga saradong sangay ng bangko. Ang mga supermarket ay puno ng mga customer at mga shopping cart na puno ng mga paninda. Ang mga tao ay nagbabayad gamit ang mga gusot na bayarin dahil ang mga plastic card ay walang silbi. Ang telebisyon ay patuloy na nagbo-broadcast ng mga agarang balita. Ang sistema ng pananalapi ay nasa ilalim ng pagsusuri sa emerhensya. At bigla isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa iyo. Ang iyong pera ay wala sa kung saan mo iniisip. Wala ito sa isang account. Handa nang i-withdraw. Palagi itong mga numero lamang sa isang screen. At ngayon, ang screen na iyon ay itim. Parang pambungad na eksena ito ng isang nobelang dystopian. Pero hindi naman. Nangyari na ito dati at hindi sa isang malayong bansang hindi mo pa naisip. Nangyari na ito sa mga bansang dating naniniwalang moderno, ligtas at sigurado ang kanilang mga sarili. At kapag nangyari iyon, hindi bumagal ang buhay sa maayos na paraan. Nawawasak ito. Ang mga patakaran ng kayamanan at kaligtasan ay nagbabago sa isang iglap. Tingnan ang Argentina noong 2001. Pagkatapos ng mga taon ng mahinang pamamahala sa ekonomiya, lumalaking utang at pag-asa sa mga bailout ng IMF, desperado na ang gobyerno. Nawalan ng deposito ang mga bangko dahil sinubukan ng mga tao na ipagpalit ang mga piso para sa dolyar ng US at ilipat ang mga ito sa ibang bansa. Kaya isinara ng gobyerno ang sistema ng pagbabangko. Tinawag nila itong corralito na nangangahulugang maliit na hawla. Ngunit para sa karaniwang Argentinian, ito ay isang hawla. Ang pag-withdraw ng pera ay limitado sa 250 piso bawat linggo. Ang mga account na nakadenominate sa dolyar ng US ay napilitang i-convert sa mga depreciated pesos. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang mga ipon para sa mga bahay, negosyo o pagre-retiro ay nawala ng kalahati ng kanilang tunay na halaga. Nagsilabasan ang mga tao sa mga lansangan, pinagpapalo ang mga kaldero at kawali bilang protesta. Ang mga pamilyang nasa gitnang uri na inakala nilang ligtas at panatag ay biglang napunta sa kaguluhan. Yan ang nangyayari kapag nagsara ang mga bangko. Ang pera ay hindi nawawala sa isang abstraktong kahulugan, kundi nawawala sa parang nagiging mahirap bilhin ang tinapay, gatas at upa sa magdamag. At hindi lamang ang Argentina ang kaso. Noong 2013, sa Cyprus, pinilit ng European Union ang gobyerno nito na i-freeze ang mga deposito sa bangko bilang bahagi ng isang kasunduan sa bailout. Nagising ang mga ordinaryong depositor na ang mga account na higit sa 100,000 euros ay kukumpiskahin, literal na kukumpiskahin upang iligtas ang mga bangko na nasa bingit ng pagbagsak. Hindi ang mga bilyonaryo ang pinakamatinding na apektuhan. Ang mga negosyong biglang hindi nakapagbayad ng kanilang mga empleyado, mga pensyonado na hindi nakakapag-access sa kanilang mga pensyon at mga magulang na hindi nakapagbayad ng mga bayarin sa paaralan ng kanilang mga anak. Sa Lebanon noong 2019, ang mga taon ng korupsyon at pagbagsak ng pananalapi ay nagdulot ng mga kontrol sa kapital. Nililimitahan ng mga bangko ang pag-withdraw sa ilang daang dolyar lamang kada buwan. Gaano man karami ang nasa account mo. Sinasalakay ng mga depositor ang mga sanggay, hindi gamit ang mga papeles, kundi gamit ang mga baril. At sa bawat isa sa mga kasong iyon, pareho lang ang kwento. Ang inakala mong pera mo ay kanila pala. Kahit sa Estados Unidos, ang lupain ng paniniwalang hindi ito mangyayari rito, nagsara ang mga bangko. Noong 1933, sa kasagsagan ng Great Depression, idineklara ni Pangulong Franklin Roosevelt ang isang pambansang bank holiday. Sa loob ng 4 na araw, nagsara ang bawat bangko sa bansa. Hindi makapag-withdraw ng pera ang mga tao. Hindi makapagbayad ng sweldo ang mga negosyo at nananatili ang kawalan ng katiyakan. Pagkatapos lamang magsagawa ng mga tseke ang gobyerno at payagan ang piling muling pagbubukas, ay unti-unting bumalik ang tiwala ng publiko. Ngunit isipin mo ito, kinailangang i-freeze ng isa sa pinakamayamang bansa sa mundo ang buong sistema ng pagbabangko nito para lamang maiwasan ang pagbagsak.
Ang karaniwang hibla sa lahat ng mga kwentong ito ay hindi hawak ng mga bangko ang iyong pera sa paraang iniisip mo. Gumagana sila sa isang bahagyang mekanismo ng reserba. Para sa bawat dolyar na idineposito, maliit na bahagi lamang ang natitira sa vault. Ang natitira ay ipinahihiram, ipinupuhunan at ginagawang utang. Kapag napakaraming tao ang humihingi ng pera ng sabay-sabay, ang ilusyong iyon ay gumuguho. At ang mga gobyerno, sa halip na kilalanin ang kahinaang ito, ay kadalasang pumapanig sa mga bangko. Ipinapatigil nila ang mga withdrawal. Pinabawasan nila ang halaga ng mga deposito. Pinipilit kanilang bayaran ang halaga ng mga pagkakamali ng sistema. Ngayon isipin na mangyayari iyon bukas sa iyong lungsod. Ano ang gagawin mo? Magkakaroon ka ba ng sapat na pera para sa isang linggo, para sa isang buwan? Mababayaran mo ba ang iyong mortgage kung ang bangko mismo ang problema? Mapapakain mo ba ang iyong pamilya kung mawala ang mga digital na numero? Hindi ito paranoia, nahaharap ito sa isang hindi komportableng katotohanan. Ang sistemang pinansyal ay hindi binuo upang protektahan ka. Ito ay binuo upang protektahan ang sarili nito. At kapag tumitindi ang pressure, mapagtatanto mo na ang mga bangko ay hindi mga ligtas na kanlungan, kundi mga marupok na makina ng tiwala. Kapag nabasag na ang tiwala na iyon, ang pera at kapangyarihan ay dumadaloy sa mga direksyon na hindi mo makontrol. Yan ang bangungot na senaryo. At tulad ng nakita natin mula Argentina hanggang Cyprus, mula Lebanon hanggang sa Estados Unidos mismo, hindi ito isang hipotesis. Ito ay kasaysayan. At ang kasaysayan ay may malupit na ugali na paulit-ulit ang sarili. Kapag inalis natin ang mga krisis na ito, ang padron ay nagiging napakalinaw. Ang mga bangko ay hindi basta-basta na lang bumabagsak. Ang mga ito ay bumabagsak dahil sa mismong paraan ng pagkakabuo ng mga ito. Ang sistema ng reserve banking, ang sentro ng modernong sistemang pinansyal, ay kapwa ang henyo nito at ang nakamamatay nitong sakong. Sa madaling salita, ang mga bangko ay hindi nakaupo at hawak ang iyong mga deposito at naghihintay na dumating ka at kunin ang mga ito, tulad ng pagsasabit ng isang Amerikana sa isang locker. Kinukuha nila ang iyong pera at pinararami ito. Kung magdedeposito ka ng $1,000, maaring $50 lamang ang itatago ng bangko bilang mga reserba at ipahiram ang natitira. Sa isang negosyo, sa isang bumibili ng bahay, o kahit sa gobyerno mismo. Ang utang na iyon naman ay nagiging deposito ng iba na pagkatapos ay ipinahihiram muli. Mula sa wala, ang 1,000 ay maaring maging $5,000 o $10,000 na kredito na umiikot. Ito ay isang makinang nagpapalago ng paglago, ngunit kasabay nito, ito ay parang isang bahay ng baraha dahil kung napakaraming tao ang hihingi ng kanilang orihinal na principal ng sabay-sabay, ang bangko ay sadyang walang sapat na pera. Kaya nga ang tiwala ang pinakamahalaga. Gumagana ang sistema hanggat naniniwala ang mga tao na ang mga pinto ng bangko ay palaging bukas. Ngunit sa sandaling humina ang tiwala, magsisimula ang isang malawakang pag-withdraw. Hindi lahat ay kailangang humingi ng kanilang pera. Sapat lamang ang mga tao upang ilantad ang marupok na reserbang iyon. At kapag kumalat ang takot, kahit ang mga bangko na technical na may kakayahang makabayad pa rin ay maaring gumuho. Para itong sunog na sumiklab sa isang masikip na sinehan. Isang sigaw, isang pagmamadali patungo sa emergency exit at biglang nagiging stampede ang survival instinct. Naiintindihan ito ng husto ng mga gobyerno. Kaya naman sa sunod-sunod na krisis, ang kanilang likas na reaksyon ay hindi ang protektahan ang mga individual na depositor, kundi ang protektahan ang mga bangko. Nang ipataw ng Argentina ang hakbang na Corralito, hindi ito malisyoso. Dahil lamang kung hahayaan nilang patuloy na mag-withdraw ng pera ang mga tao, babagsak ang sistema ng pagbabangko sa loob ng isang linggo. Nang ipatupad ng Republika ng Cyprus ang hakbang na bail-in, na kinukumpiska ang pera ng mga depositor upang muling i-recapitalize ang sistema. Ito ay pinagmalaki bilang isang mapait ngunit kinakailangang lunas. Ngunit sa katotohanan, ito ay lubang malupit. Napilitang pasanin ng mga ordinaryong tao ang mga bunga ng mga pagkakamali ng mga politiko, bangko, at mga internasyonal na nagpapautang. Sa Estados Unidos noong 1933, hindi lamang sinusubukan ni Pangulong Roosevelt na muling bigyan ng katiyakan ng publiko. Bumibili siya ng oras upang maiwasan ang sunod-sunod na reaksyon ng mga pagbagsak. Ang totoo, ang mga bangko at ang gobyerno ay hindi mapaghihiwalay. Kailangan ng mga bangko ang gobyerno upang ipatupad ang kumpiyansa, garantiyahan ang mga deposito, at magbigay ng mga bailout kapag sumiklab ang mga krisis.
Kailangan ng gobyerno ang mga bangko upang bumili ng mga bono, pondohan ang mga kakulangan sa budget, at i-channel ang kredito sa ekonomiya. Kapag tumitindi ang pressure, naghihiwalay sila, at ikaw ang depositor, ang nagbabayad ng buwis, ang dapat sanang mayari ng iyong pera, ay naiiwan. Ang ilusyong ito ay pinatitibay ng mga regulasyon at programa ng seguro. Ang seguro sa deposito ay parang proteksyon. Sa US, ang garantiya ng FDIC ay umaabot sa $253. Ngunit tanungin ang iyong sarili, kung ang lahat sa buong bansa ay nagmamadaling kunin ang garantiyang iyon ng sabay-sabay, naroon ba talaga ang pera? Ang sagot ay hindi. Ang pondo ng seguro ay kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng kabuuang deposito. Ang tunay na kapangyarihan nito ay psikolohikal. Ito ay parang isang placebo na idinisenyo upang panatilihing kalmado ka. At ano ang mangyayari kapag nagsara ang mga bangko? Halos paralisado ang komersyo, nawawala ang mga digital na pagbabayad, naantala ang mga suweldo, naantala ang mga supply chain. Sa Lebanon, hindi makapag-import ng mga hilaw na materyales ang mga pabrika dahil hindi nila mailipat ang dolyar palabas ng bansa. Sa Greece, nung krisis noong 2015, pumila ang mga tao sa ilalim ng nakapapasong araw sa harap ng mga ATM, naghihintay ng maraming oras para lamang mag-withdraw ng €60 lamang sa isang araw. Kinansela ang mga kasalan. Naantala ang operasyon, pinauwi ang mga bata mula sa paaralan. Lahat dahil nagpasya ang sistemang pinansyal na ang pag-access sa pera ay hindi na isang pangunahing karapatan, kundi isang limitado at inilaang pribilehiyo. Kahit sa panahon ng mga smartphone, cryptocurrency at fintech apps, ang problemang ito ay hindi pa rin nawawala. Sa katunayan, lumala pa ito. Ang digitization ng pera ay nagpapaasa sa atin sa mga bangko at sentralisadong sistema kaysa dati. Kung ang mga server ay mag-crash, kung ang mga card reader ay mag-function, kung ang mga institusyong pinansyal ay mag-freeze ng iyong mga account, ang iyong mga asset ay biglang magiging isang serye ng mga hindi tiyak na numero. Sa isang lipunang walang cash, ang ideya ng pagsasara ng mga bangko ay hindi na isang sinaunang takot mula sa Great Depression. Ito ay isang modernong bangungot na naghihintay na mangyari. Ngayon isipin ang mga epekto. Hindi mabayaran ng mga negosyo ang kanilang mga empleyado, kaya kumalat ang mga tanggalan sa trabaho. Hindi mabayaran ng mga supermarket ang kanilang mga supplier, kaya walang laman ang mga istante. Nagpanic ang mamumuhunan, ibinebenta ang mga assets sa napakababang presyo, binura ang mga pondo ng pensyon at pangmatagalang ipon. Nagmadali ang gobyerno na ibalik ang kumpiyansa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, humahaba ang mga pila at ang mga naghihintay ay lalong naubos. Ang nagsimula bilang isang technical na desisyon sa isang boardroom ay mabilis na lumala at naging isang ganap na krisis panlipunan. At habang tumatagal ito, lalong nagiging desperadong tao ang mga tao. Pakikipagkalakalan ng mga kalakal, pag-iimbak, maging ang mga kaguluhan. Hindi lamang ito teorya. Nangyari na ito sa maraming bansa sa buong mundo. Maari itong mangyari muli. At kung sa tingin mo ay hindi iyon maaring mangyari sa Amerika, sa UK o sa Germany, tandaan na iyon mismo ang mga salitang binigkas sa Argentina noong 2000, sa Greece noong 2010, sa Lebanon noong 2018. Ang katatagan ay isang ilusyon hanggang sa araw na mawala na ito. Ang hindi kanais-nais na katotohanan ay narito, ang mga bangko ay hindi umiiral pangunahin upang protektahan ang iyong mga ari-arian. Nabubuhay sila upang protektahan ang kanilang sarili at ang sistemang kanilang pinaglilingkuran. Kapag tumindi ang pressure, isasakripisyo kanila para mabuhay. Ganun ang pagkakabuo ng sistema at ang pagpapanggap na iba ito ang pinakamapanganib na pagkakamali. Isipin mong magising ka bukas at makitang hindi ma-access ang website ng iyong bangko, tinanggihan ang iyong debit card, at naantala ang iyong sweldo nang walang katiyakan. Ngayon, palawigin natin ang senaryong iyon ng higit pa sa 1 o 2 araw lamang. Paano kung tumagal ng ilang linggo ang shutdown? Mayroon ka bang sapat na pera para sa pagkain, upa at mga bayarin? Mababayaran ba ng iyong employer kung magyelo ang sistema ng payroll? Dito humahalo ang katang-isip at ang isang nakakatakot na realidad. Ang mga bangko ay hindi neutral mga bodega. Sila ang mga ugat ng ekonomiya. Kapag pinutol, lahat ng nasa ibaba ay nagsisimulang gumuho. Ang mga aral mula sa mga nakaraang krisis ay hindi maalikabok na mga pahina ng kasaysayan. Ito ay mga babala. Nang isara ng Argentina ang sistema ng pagbabangko nito noong 2001, ang galit sa mga lansangan ay hindi lamang tungkol sa pera.
Ito ay tungkol sa pagtaksil. Ang mga ordinaryong tao ay nakaramdam ng pagiging bihag sa isang sistemang hindi nila mapagkakatiwalaan. Sa Cyprus noong 2013, ang mga nag-iimpok sa gitnang uri ay nakasaksi ng malalaking pagkalugi. Naglaho ang ilang dekada ng maingat na pagtatrabaho sa magdamag na naglalayong iligtas sa mga institusyong pinansyal na itinuturing na napakalaki para mabigo. Sa Lebanon, sinira ng pagbagsak ang mismong konsepto ng pagkamamamayan na mapagtanto ng mga tao na isinugal ng kanilang mga pinuno ang kinabukasan ng bansa. At sa Estados Unidos, ang Great Depression ay nag-iwan ng malalalim na peklat na nagtulak sa isang buong henerasyon na magkaroon ng panghabambuhay na mga gawi sa pag-iipon. Ang nagbubuklod sa lahat ng mga kuwentong ito ay isang hindi komportable ngunit hindi maikakailang katotohanan. Ang iyong pera ay tunay na iyo lamang hanggang sa magdesisyon ng sistema na iba. Ang isang numerong ipinapakita sa isang banking app ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad hanggang sa mawala ito. At kaya naman, napakahalaga ng aral para sa ngayon. Sa isang mundo ng record na utang ng gobyerno, marupok na pandaigdigang supply chain at tumitinding geopolitical tensions, ang ideya ng paghinto sa pagbabangko o pagpapataw ng mga kontrol sa kapital ay malayong maabot. Ito ay isang kasangkapan sa arsenal ng Estado. Kaya ano ang maaari mong gawin? Hindi. Ang sagot ay hindi ang panic swipe o paglalagay ng pera sa ilalim ng iyong kutson. Ipinapakita ng kasaysayan na ang takot sa isang agarang reaksyon ay nagpapahina lamang sa iyo. Ang tunay na estratehiya ay ang katagan. Ang diversification ay hindi isang catchphrase. Ito ay survival. Ang paghawak ng mga ari-arian sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang institusyon, kahit sa iba't ibang bansa, ay maaring magdulot ng pagkakaiba sa pagitan ng paralisis at katagan. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang iyong kinikita, kundi ang maaari mo talagang ma-access sa panahon ng krisis. Ginto, real estate, alternatibong mga imbakan ng halaga, maging ang mga reserbang pera. Hindi ito mga lumang ideya. Ang mga ito ay mga salbabida. At higit pa sa individual, mayroong isang kolektibong elemento. Dapat nating malaman kung paano binubuo ang batas. Paulit-ulit, ang mga pamahalaan ay nagdidisenyo ng mga pananggalang sa pananalapi na parang pinoprotektahan nila ang mga mamamayan. Ngunit sa katotohanan ay pinoprotektahan ang sistema. Siguro sa deposito, mga kapangyarihang pang-emerhensya, mga kontrol sa kapital. Ito ay mga paraan upang pamahalaan ang takot, hindi upang maiwasan ang pagbagsak. Kung hindi natin ito naiintindihan, tayo ay nagiging kampante. Kung gagawin natin, maaari nating ipilit ang mas mahusay na mga patakaran para sa transparency at pananagutan sa isang sistemang paulit-ulit na napatunayang inuuna ang sarili nitong mga interes kaysa sa atin. Ang pinakanakakilabot na bahagi ng kuwentong ito ay ang kahinaan ng tiwala. Hindi kailangang pisikal na bumagsak ang mga bangko. Kailangan lang nila na tumigil ang mga tao sa pagtitiwala sa kanila. Sa sandaling gumuho ang tiwala, nagsimula ang countdown at nang mailabas ang utos ng pagsasara, natanggal ang maskara. Ang mga bangko ay hindi kailanman naging neutral, hindi kailanman naging mga tagapagbigay ng serbisyo lamang. Sila ay mga estrukturang may kapangyarihan na nakaugat sa mga gobyerno, korporasyon at pandaigdigang pamilihan. Hindi ka lamang isang customer, isa kang kalahok sa isang sistemang gumagana hanggang sa tumigil ito sa paggana. Hindi eksaktong nauulit ang kasaysayan, ngunit malinaw ang mga alingaw-ngaw. Simple lang ang aral mula sa Argentina, Cyprus, Lebanon, Greece at Estados Unidos. Huwag ipagkamali ang access sa pagmamay-ari. Kung ang iyong kayamanan ay nakasalay lamang sa awa ng mga institusyon, hindi ito tunay na iyo. Para makabuo ng kalayaan sa pananalapi, dapat mong makita ang ilusyon ng seguridad at maghanda para sa mga sandali kung kailan mabibigo ang sistema. Dahil balang araw, ang tanong ay maaring hindi na ano ang mangyayari kung magsara ang bangko bukas, kundi ano ang gagawin ko ngayong sarado na sila. Kung bibigyan ka nito ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. May sagot ang kasaysayan. Ipapakita ko sa iyo kung saan ito mahanap.